So, after natin pag-usapan ang different design mistakes ng iba't ibang parte ng bahay, now it's time to talk about the dining area. So, ano-ano nga ba ang dapat nating iwasang gawin sa ating mga hapagkainan? Isa na namang house design video for you to learn. So, kung kayo interesado, panoorin mo ang video ito. Hi ulit! Sa mga bago pa lang dito, ito nga pala ang iyong Kuya Architect at ang channel natin ito ay puno ng mga topics all about house design and construction. So, if nagpapagawa ka or nagpaparenovate ng bahay, well, this channel is for you. So, ano pang hinihintay mo? Panoorin mo ang ating mga videos. At syempre, mag-subscribe para updated ka sa ating mga bagong contents. So, sa video natin ito, pag-uusapan natin ang mga common design mistakes sa ating mga dining areas. We will talk about layouts, positioning, orientation, at iba pang mga important details to make our dining experience sa ating bahay less hassle at comfortable. So, kung ready ka na, tara! Common dining area design mistakes. Well, bago tayo magpatuloy, since pinag-uusapan na rin natin ang iba't ibang design mistakes, mayroon na tayong ginawang mga videos all about different design mistakes naman sa ating mga living room, sa kitchen, sa bathroom, sa ating mga bedrooms, kahit na sa bubong. So, better check them out pagkatapos mong panoorin ang video ito sa ating mga playlist dito sa ating channel. I will be putting the links of these videos on the comments and description below. So, paki-check nyo na lang mamaya. Going back, first mistake, wrong type of table. Well, hindi ito magiging dining area kung wala tayong dining table. So, ito ang mga bagay na dapat iwasan sa pagpili ng ating mga mesa. Una, iwasan ang pagpili o paggamit ng circular o yung pabilog na dining table, lalo na kung hindi naman kaluwagan yung inyong dining area. Circular tables kasi, for me, is more on the aesthetic, not the functional kind of dining table. Magandang tingnan, but if you have, again, hindi naman kaluwagan or malaking dining area, hindi mo ma-maximize yung space nito. Why? Dahil unlike kung square or rectangular yung ating dining table, hindi mo ito maitatapat or maitatabi sa isang pader nang hindi nagki-create ng isang awkward na gap dahil nga circular yung shape. Usually, circular dining tables are like centerpiece ng isang area. So, again, kung meron kang mansyon or malaki yung dining area mo, you can use the circular dining table dahil igigitna mo ito. Hindi mo ito gigilid. But for houses with decent size or tama lang yung sukat ng floor area, medyo hindi kalakihan yung dining area natin, yung circular na dining table can have awkward parang sitting position. Tapos, again, hindi mo ma-maximize yung space kung itapat mo ito sa pader kasi nga meron siyang awkward na gap. Especially kung may ilalagay ka pa doon tulad ng mga condiments or mga display. Tsaka in general, mas malaki yung magiging area na needed ng isang circular table to accommodate certain number of seats, unlike sa isang rectangular or sa isang square na table. Again, kung hindi naman kalakihan ng iyong dining area, umumiyas tayo sa paggamit ng circular na dining table. Next has something to do with the kind of materials para sa ating mesa. Wood or glass para sa ating table surface. Ano nga bang magandang gamitin? Well, depende. Example, kung bahain yung lugar, ideal na pumili ka ng isang wooden na lamesa. Lalo na kung gawa sa hardwood. Bakit? Well, yung mesang gawa sa kahoy or hardwood ay pwede mong gawing patungan ng mga gamit na maaaring masira kung mabasa ito ng tubig baha. Relate ako dyan kasi dito sa amin, madalas bumabaha pag may bagyo. Kaya one time yung noong malakas talaga yung ulan at umapaw na yung tubig sa ilog, pinatong na namin sa aming wooden dining table yung aming ref at saka yung iba pa naming mga little appliance para hindi ito maabot ng mga tubig baha. So again, kung bahain ang area nyo, well, makakatulong ang wooden dining table. In times naman sa lindol, ang isang wooden
dining table ay pwedeng gawing matibay na taguan or yung docking area para umiwas sa mga falling debris. Kasi nga, wood, especially yung mga hardwood type na mga dining table ay mas matitibay. Kaya pwede mo itong gawing taguan again in times pag may lindol. Now, kung pipiliin mo naman yung glass na top ng isang dining table, aesthetic ito at madaling i-maintain. Mas madaling hugasan, mas madaling punasan. But again, as a dining table, yun lang talaga yung silbi niya. Hindi mo siya pwedeng patungan ng mabibigat na bagay tuwing may baha. Kasi nga, maaari itong mabasag. At hindi mo rin ito pwedeng pagtaguan o pagdakan pag merong lindol. Kasi nga, made up of glass ito. Again, maaaring mabasag, ma-shatter, maging mas delikado pa for injury. Kasi nga, sa mga bubog na maaari nitong ma-produce kung matamaan ito ng mga debris sa lindol. So, between strength and aesthetic, kahoy or glass, ikaw ang pumili. Anyway, kung naghahanap ka ng fire at earthquake safety house design tips, pwede niyong panoorin ang mga videong ito. Just check on the comments and the description below. Next mistake, wrong dining table placement. Now, pag-usapan naman natin ang mga wrong placement ng ating dining table sa ating dining area. Unang mistake na dapat iwasan, ang magkalapit na pwesto ng dining area sa ating mga banyo. Well, para sa iba, hindi ito maiiwasan, lalo na kung maliit talaga yung ating floor area sa bahay. Well, for those area na medyo sapat naman ay yung area, ay iwasan talaga itapat ang dalawang area ito. Put a semi-division or a distance between them. Example sa ground floor, no? Kung hindi talaga maiwasan na magkatapat ang dalawang area ito, pwede kang maglagay ng parang isang anti-room or a space between sa mga area ito. Pwede mo itong gawing parang isang storage space or gawin mo itong parang hand washing area bago ka doon pumasok sa banyo. Pwede rin gumamit ng mga passive division gaya ng mga vertical slots to separate our dining tsaka yung sa anteroom ng ating banyo. Kung medyo tight na sa space, pwede mo namang gawin is ibahin yung position ng door ng mismong banyo na pagbukas, hindi katapat nito ang dining area. Kasi parang awkward naman na maririnig mo yung ginagawa ng isang tao sa loob ng banyo habang kayo kumakain sa labas sa dining area, di ba? Hindi naman natin maiiwasan na may mga tao talagang gagamit ng banyo sa gitna ng dining activities natin. So, better na medyo ilayo-layo natin yung banyo sa ating dining area or ang opening nito ay ating ibahin para hindi masyadong rinig, para hindi awkward. Next, wrong positioning ng ating mesa sa ating dining area. Yung malapit or adjacent ito or under our stairs. Bakit? Well, mas madaling dumapo or masagap ng ating mesa yung mga dumi at alikabok mula sa ating hagdanan, especially kung papanik na og tayo habang may kumakain or naglilinis tayo o nagwawalis doon sa second floor pababa ng hagdan. Especially kung yung design ng ating stairs ay yung open carriage or walang takip sa ilalim. Mas madaling, again, lumipad yung mga dumi at maging contaminants sa ating mga pagkain na inihanda doon sa mesa dahil nga malapit ito or under mismo sa hagdanan. So again, if the area permits, please put some distance or ilayo-layo natin mula sa hagdanan ang ating mesa sa ating dining area. Iwasan rin natin ipwesto ang ating mesa directly sa isang opening na maaring pasukin ng direct sunlight o init mula sa araw. Well, pwede rin kasi na pag merong opening na malapit talaga sa ating lamesa, pwede dumaan yung mga pusa or pumasok yung mga langaw mula doon sa opening. But ang main concern talaga nito ay ang init ng araw. Well, magiging discomfort ito sa kakain kasi pag mainit talaga yung araw, mainitan ka. But hygiene-wise, pag yung mga ulam na tinira mo or tinabi mo doon sa mesa
maaaring mapanis din kasi directly nainitan ito ng araw, especially yung mga spaghetti or yung mga madaling mapanis na mga putahe. Well, kung hindi talaga maiwasan na doon yung pwesto ng mesa is at least have a canopy over those windows or opening para hindi directly papasok yung init ng araw sa ating dining area. Next mistake, unnecessary partitions. Ito yung mga divisions na nilalagay natin to separate our dining area sa iba pang part ng ating bahay. Personally, hindi ideal sa akin ang pagkakaroon ng isang TV wall na nagse-separate ng ating dining sa ating living area. One reason is all about visual convenience, no? So for me, and for security purpose, mas mainam kung mas madali mong nakikita yung mga common areas from the dining area. Example nito yung sala. So kung mag-place ka ng TV wall between those area, well, mai-impaired yung vision dahil doon. Mas ideal ito kung magiging isang parang open plan or tagusan yung visibility ng both areas. So, iwasan niyang ilagay yung TV wall in between the dining area tsaka yung sa living area. Mas ideal kung ilagay mo ito sa isang side ng wall kung saan kita ito both sa dining tsaka sa living area. Habang kumakain kayo, nanonood kayo ng TV, pwede yon. Pero may iba talagang ginagawa yung division na TV wall from these areas at gumagamit sila lang yung rotating na TV wall kung saan pwede mong iikot yung TV from sala to dining area kung gusto mong manood ng TV. Pero I find it unnecessary kasi again pwede mo namang ilagay sa isang side ng walls para kita pa rin yung TV kahit nasa sala ito habang kayo ay kumakain dito sa dining area. Parang for me din, pag masyadong malapit yung TV sa ating lamesa is nakaka-distract ito habang tayo ay kumakain. At saka parang nakakaduling naman yung masyadong malapit ito. So, ayun, mas advice ko yung open planning for our living area at saka ating dining area. Isa pa sa area adjacent sa ating dining area is yung ating kitchen. So, anong bang maaari mong ilagay na partition na hindi naman makakapag-impaired ng yung visuals. So, isang uri ng partition na pwede mong ilagay ay yung ating peninsula counter or breakfast nook. Pwede rin itong gawing isang mini bar or prep area sa ating kitchen. Tinatawag itong peninsula counter kasi yung one side niya is naka-attach sa isang walls dito sa ating kitchen or dining area. Yung island naman na counter, on the other hand, ay isang kitchen counter na walang attachment from any walls na adjacent nito. So, solo siya doon. Again, kung gusto mo ng isang kind of partition between your kitchen and your dining area, pwede itong peninsula counter na partition para kita mo pa rin yung kabuuan ng bahay mula dito sa kitchen, sa dining area, tsaka sa living area. So, yun ang ilan sa mga bagay na dapat mong malaman tungkol sa pag-design or pag-layout ng ating dining area at ang ating dining table. Sana nakatulong ang video ito. Kung meron kayong katanungan or opinion related sa ating topic, isulat lang ito sa ating comments below at I'll try my best to answer them. Please don't forget to like, share, at kung hindi pa, please do subscribe dito sa ating channel. Muli, ito yung Kuya Architect. Deserve mo ang maayos at magandang bahay.